And I hope hindi ako i-house ng alyansa dito sa sabihin ko. And siguro, gawin na natin definite, pag nauna yung ibang bansa, shall dispense with our own investigation and prosecution. Para wala ng discretion. Kasi ang naging contentious issue ngayon, pwede nyo namang hindi surrender. Kasi dati namin presidente yan. Pwede pinabigay. Nagkakaroon pa ng ganung issue. Yan pa ho ang hindi napaghandahan nitong si Marcos Jr. Akala ho kasi nila yung ginawang pagkidnap dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at pagpapadala dyan sa Netherlands, kagaya yan ng mga ibang issue sa ating bansa na yung pagkakalaunan makakalimutan at lalamig at hindi na mapag-uusapan yung issue na yan. Ibahin nyo ho yung ginawa nyo na yan kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nag-uumpisa pa lang ho tayo. Kung inaakala nyo dyan sa administrasyon matatapos tong issue na to, tatahimik, makakalimutan ng ating mga kababayan itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, nagkakamali ho kayo dyan. At itong mismo ito, pagka kasi ordinaryong Pilipino, yung kanilang mga punto de vista dyan sa ginawa nyo na yung kay Tatay Digong, kung nakita ng mga kababayan natin, meron kayong nilabag o merong nalabag sa karapatan nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi nyo man pinapansin yung mga yan Pero pagka kasama nyo na sa partido, dyan sa alyansa ang nagsabi at merong nakitang pang-aabuso dyan sa ginawang pagdukot at pagpapadala sa Netherlands dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, aba. Kailangan nyo na ho siguro makinig dyan sa alyansa. Pero bago ang lahat ng yan, sa like at sa subscribe, masaya na ho tayo dyan. Sa mga gusto sumali sa ating community, join button nandyan lang ho sa baba. Grabe naman yan. 840,000 subscriber na ho tayo. Konting push na lang ika nga. Dito rin ho sa video na to, papakinggan ho natin ang punto de vista nitong si Mayor Benjamin Mangalong. Kaugnay din ho dyan sa ginawang pagdukot at pagpapadala sa Netherlands dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito, umpisa ho natin ang ating talakayan dito kay One Palangga Nation. Ito, pinapanood ho natin to no? Umiiyak ho ito nung si Tatay Digong nung kinidnap si Tatay Digong. Pakinggan, pulis ho itong si One Palangga Nation. Pakinggan ho natin kung ano ba ang war on drugs sa pananaw ng isang law enforcer noong panahon nitong si dating Pangulo Rodrigo Duterte. Kasi hindi maintindihan ng iba nating mga kababayan kasi karamihan sa mga yan, yung mga hindi makaintindi, meron silang kamag-anak, meron silang kakilala na gumagamit ng ipinagbabawal na droga at nagurgur noong war on drugs itong si dating Pangulo Rodrigo Duterte. Tama akong sasabihin ni One Palangga Nation dito. Noong pumasok kayo sa droga, alam nyong illegal yan. Pagka illegal, hahabulin kayo ng pulis. Pag nagkaroon ng habulan at nanlabang kayo, wala, talagang paplakda kayo sa karsada. Pakinggan natin itong mga kababayan. Diba kasi kuya yung pakiramdam ng may backup na parang sinabi naman ni Presidente Duterte pagka ito na tigras ko diba? Pasaway ka sa bayan diba? Sino ba ang pinoprotektahan ng pulis? Diba? Sino ba ang kaya nga tayo, law enforcer kaya nga tayo for peace and order So, ang pinoprotektahan natin is yung mga civilian natin, yung mga mamamayan natin. Correct. May narinig nga ako dyan, kuya Ako wala talaga akong magalit, baka antalo ako ng mga adik, wala akong pakialam sa inyo. Bahala sila dyan. Kuya, may narinig nga ako dyan, kuya Yung pagiging adik nila, it's their choice. Ayun. Choice nila yun. Baka natin sila. Sige. Choice nila yun. Bakit, di ko maintindihan dito sa ibang Pilipino, bahala kayo sa buhay nyo, bakit ba kayo protekta sa mga adik na yan? Choice nila yan, na maging adik sila. Bago sila tumikim at tumithit, choice nila na tumikim at kung hindi tumikim. Pero, choice ho nila yan. Kaya kung magurgurho sila para doon sa mga human rights, alam ho nila na pagka pinasok nila yan, nagbenta sila, gumamit sila. At pagka hinabol sila ng pulis, lumaban sila, talagang matitigok ho sila. yung mga biktima ng mga yan, choice ba nila na maging biktima sila ng mga adik? Agree. Tama. Nila choice yun. Kaya, kuya, ibang-iba kung tatanungin mo ako ng panahon ni PRRD tsaka ngayon, kasi naabutan ko naman, malayo. Malayo talaga. Sobrang Malayo. At saka ramdam natin yung kumpiyansa, tama ba Palangga,
Yung kumpiyansa Yes. ng taong bayan na lumabas sa gabi, araw, kumpiyansa sila talaga. Totoo, kuya. Isa pa yan. Tapos, dati pa cellphone ka pa dyan sa before yan. Buti kung may mga block sa'yo dyan. Ngayon, mag-cellphone ka dyan. Ewan ko lang kung makauwi, hindi kayo maiyak. Yun ang masakit na katotohanan po dyan. At saka mas matindi pa palangga, may nakikita tayo na dahil na po mismo, ang Pangulo ay sinasabi niya na, ito ba yung nakakababa ba ng moral ng ating mga kapulisan at ng taong bayan? Yung, diretsahan tayo dito. O drug test. Kasi tama sinasabi nga ng isang minsan mga sambayan ng Pilipino, pag mag-apply ka ng gwardya, ang trabaho, gwardya, o ano man ang trabaho, parang hinahanapan kaya palangga ng drug test muna, di ba? Drug test. Oo, hindi ko nga alam ito pa isa pa kuya. Itong sa LTO na to, hindi ko alam kung kaninong panahon nagtanggal ng drug test ito. Wala nang drug test ngayon? Wala na rin? Wala na! Di ba? Kahit sino na lang pwede. Yun ang magiging epekto. Yun napakasakit kasi. Napakasakit ngayon dyan. At ito ngayon, ang punto natin dyan, na talagang nagiging mababa ang moral ng ating mga kapulisan, ng ating sambayan Pilipino, kung mismo tayo talagang hindi tayo, ang ating ang Pangulong natin, talagang naging mahina sa kampanya dito. Ano lang kasi dyan kuya talaga, the people should understand din yung mga ibang pulis kasi syempre bilang pulis hindi ko talaga free na magpahayag. Kasi Correct. bilang isang pulis dapat neutral ka lang pero alam naman natin kung ano nasa puso ng mga pulis. Oo. Alam natin yan. Yan. Sigurado. Oo, sigurado. Yes. Alam mo, kuya, sa totoo lang, pwede kong isend sa'yo yung mga PM sa akin ng ano man na lang yung mga pangalan nila para hindi makita, no? Na nakikiusap nila sa akin, sabi palangga, mate, ikaw na lang pag-asa namin, alam mo na ang puso namin kay Tatay Digong. Alam mo na hindi kami pwede magsalita. Ipaglaban mo si Tatay Digong, wag mo siyang nakakaiyak, kuya, nakakaiyak na. Yung mga classmate ko na nag-ano sa akin ng ganyan. Kasi syempre, kuya, at least ako, kung matagal ako sa trabaho, vlogger ako. Syempre sila, kuya, pag natanggal sila sa trabaho, wala silang trabaho. So, alam mo yun? So, nag-ano sila sa akin na, bahala ka na, ikaw nang alam mo puso ng pulis, alam mo na So, ako naman, kuya, in my part, hindi ko naman din, pwede silang eto pinapost ng pulis to, pinapasabi ng pulis. Siyempre, pinoprotektahan ko din sila. Pero kung tatanungin mo talaga ko, siguro 99% ng pulis naging masaya talaga sa panahon ni Tatay Digong. 99%. Ang maganda sinabi mo dun, kasi yung pagiging talaga, dinidibdib din Ramdam mo, kumbaga dinidibdib ni President Duterte, former President Duterte, ang kanyang trabaho. Ganon din ang mga kapulisan. At saka ramdam mo yung mga kapulisan. Ito sabihin natin na lahat sa ngayon ilan, pero marami talaga. Parang ramdam mo yung respeto yung respeto sa mga sibilyan, at saka respeto ng sibilyan sa mga kapulisan. Police. Sabi ang taas. Oo, sa pulis. Oo. Ako, kuya, hindi ko sinasabi na maraming mga pulis ngayon na gumagawa ng hindi maganda. Hindi ko sinasabi yan. Yes. Ang sinasabi ko, nung panahon ni Duterte, takot na takot yung mga pulis gumawa na kahit konting kababalaghan. Yun na nga ho yun mga kababayan. Hindi ho kasi makapagsalita yung mga pulis ngayong mga panahon na to dahil nakita nyo naman ho yung ginawa doon sa pulis na nagsalita kaugnay doon sa ginawang pagdukot kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Inciting to sedition ho kaso noon. No, yung nag-viral na pulis na nag-live habang nagda-drive. Na kung saan sinasabi niya kahit na utusan siya, kahit ng presidente pa, kung alam niyang mali, hindi niya susundin. Kaya nga iyan ho ang nangyayari ngayon. Maraming mga pulis na talagang suportado ho nila ito si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Di lang ho makapagsalita dahil nga kakasuhan ho sila ng administrasyon itong si Marcos Jr. Lipat na ho tayo dito kay Ping Lacson. Kahit pa paano, meron naman hong matinong sinabi dito si Ping Lacson. Pakinggan ho natin to. Thank you din. Alam nyo, nung interview na ni successor sa, I think this was last Saturday, ang pinagandaan ko talaga ng topic ICC, hindi naman niya tinanong. So, memoryado ko pa yung title noong 9851, An Act Defining and Penalizing Crimes Against International Humanitarian Law, Genocide, and Crimes Against Humanity, Organizing Jurisdiction,
and designating special courts and for other purposes. Tama ba? Tapos section 17, ano, sabi nga tentative, hindi to definite, hindi mandatory. At sinasabi doon na yung isang state na kung saan nandun yung citizen na subject ng warrant of arrest ng ICC, parang sinasabi sa section 17, may dispense with the investigation and prosecution of that citizen kung meron na nag-initiate sa ibang country, not only ICC, but any foreign country na nag-initiate, pwede siyang i-extradite. Sa ICC naman, medyo definite. Wala akong pakialam kung kinidnap nyo yan, basta nandito na sa amin, may jurisdiction kami dyan. Wala kaming pakialam kahit kinidnap nyo yan. Diba, Senator Ping? Kayo, tanungin natin to si Senator Ping Lacson. Sa pagiging police nyo, sa tingin nyo ho ba, doon ba sa ginawa dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, wala ho bang nalabag doon? Diba? Kaya yung US government, sila yung constable lagi eh. Pagka mayroong hindi maabot ng ICC, kinikitap ng Amerika at tinadala sa ICC, tinatry. Ang isang nakita ko lang na parang pagkukulang. And I hope hindi ako i-oust ng alyansa dito sa sabihin ko. Kinakabahan ka ba, Senator Ping? Kahit naman ho sa alyansa kayo o wala independent kayo, mas maganda nga bentahin nyo kung independent kayo. Sa totoo lang, kung naging independent itong si Ping Lacson, mas maganda pa yung magiging bentahin niya. No, kaysa dito sa kasama siya sa alyansa. Malamang sa malamang yung ibang mga mga Duterte supporter ikukonsidera ho yung pangpuno doon sa dalawang senador na nawawala. Pero yarin lamang napunta ka na sa alyansa. Ikampanya na rin ho natin na wag iboto yung si Ping Lacson. Nandyan ho itong si Pastor Apollo Kibuloy. Nandyan ho itong si Attorney Vic Rodriguez, si Senator Bato de Rosa. Nandyan na siya, pasok na ho siya sa top 12. Pero sinasabi ho natin dito, kaysa ibalik ho natin yung mga senador na pabalik-balik na lang sa Senado, yung mga kandidato na pabalik-balik na lang sa Senado, na wala naman hong nagawa nung nandyan ho sila sa Senado. Ano lang ho yan, magbibida-bidaan lang na naman ho yung mga yan. Diba? Kesyo sila, anti-corruption sila, pero yung mga kababalaghang nangyayari, hindi ho sila nagsasalita. Yung sa PhilHealth, Senator Ping, anong masasabi nyo doon, Ping Lacson? Anong masasabi nyo doon sa kulang-kulang na BICAM report? Di ko kayo makapag-react doon. Di ko kayo makapagsalita kaugnay doon sa mga isyong nabanggit natin na yun. Kasi nga, hindi pa kayo nanalo, binenta nyo na yung prinsipyo nyo. Ika nga, hindi pa kayo nanalo, tablado na yung mga maiinit na isyu ngayon na pinag-uusapan sa ating bansa sa inyo. Yun ang problema sa mga kandidato nitong si Marcos Jr. Kailanman, hindi ho natin sila maaasahan pagdating doon sa mga issue na kailangan pag-usapan ngayon sa ating bansa. Kulang-kulang na BICAM report, yung kinuwang pondo sa PhilHealth, talamak na korupsyon, yung ginawa, yung extupad, yung kung ano-anong ayudang pinamimigay nila, di ba? Hindi ko sila magsasalita dyan dahil proyekto ho yan ng administrasyon. Ika nga ho nitong si Claire Castro, mahihirapan na daw ang pamahalaan na tanggalin yung mga proyekto na yon kasi nasanay na sa bayan ng Pilipino yung mga benepisyaryo ng mga naturang ayuda na yan. Pero wala naman ho yan Ika nga, kahit na nasanay na sa bayan ng Pilipino, kung marami naman oportunidad, ika nga, maraming trabaho, maraming pwedeng pagkakitahan, kahit tanggalin ho lahat ng ayuda na yan. Sa tingin ho natin, mas pipiliin pa rin ng Pilipino na magkaroon ng marangal na trabaho, marangal na pagkakakitaan kaysa dyan sa mga ayuda na yan. Ang dating parang nanlilimos ka doon sa mga politiko. Pumipila ka. Di ba meron na nga nagurgur dyan na senior citizen? Pinapila ho ng kahaba-haba. Anong nangyari? Ayun, na heat stroke. Ay, nagurgur mo. Kawawa naman, di ba? Yung mga kababayan nating OFW, mga senior citizen, wag ho kayong pipila, no? Lalo na pagka mainit para lamang makadaupang palad ho kayo ng mga politikong mamimigay ng mga ayuda na yan. Maliwanag pa ho sa sikat ng araw, talagang ginagamit ho nila yan sa pamumulitika nila. Kasi may nabasa ako na isang nag-undergo ng trial. Inabot siya ng 8 to 10 years yata, including appeal. Kasi in-appeal niya, na-convict siya sa ICC, sa court. Kasi in-appeal niya sa appeals court, na-acquit
wala nang parang provision ng ICC sa compensation. So kawawa yung tao kasi acquitted, nakulong ng 10 taon, siyempre nawala ng opportunity na magkaroon ng income, and yet walang compensation. Siguro pwede nating, I'm sure, magagalit sa akin yung mga biktima ng EJK, pero siguro magkaroon tayo ng batas na kung merong mapunta doon at ma-acquit, Philippine government na yung mag-compensate kung ano man yung commensurate sa kanyang lost income or lost revenue. So, isa yun sa naisip ko na pwedeng, and siguro gawin na natin definite, pag nauna yung ibang bansa, shall dispense with our own investigation and prosecution. Para wala nang discretion. Kasi ang naging contentious issue ngayon, pwede nyo namang hindi surrender. Nako. Dati natin presidente yan. Nako Pwede po. pinabigay. Nagkakaroon pa ng ganung issue. So, Baka magalit sa'yo si Marcos Jr., baka magalit sa'yo si Boying Remulla niyan. Huwag ko kayo magsalita ng ganyan, nasa alyansa kayo ng mga mambubudol. Yan ang problema kaya yung mga merong napapabalita kayo, nagkakanya-kanya na daw itong mga walang yang to. O yung mga malakihang rally, alam naman ho nila, nahakot yung mga yun eh. Di ba, yung mga local leader nila, yung mga local candidates nila, merong ano yan, merong task na dapat gawin, no? Kailangan makapagbitbit kayo ng ganito kararami. O dyan sa barangay ganito, o dyan sa sitio ganyan, o dapat makapanghakot kayo, si kapitan ganito karami ang kailangan niyan dalhin dyan. Ano ho yan, ang para sa optics na yan, yung para sa video-video, yung pakita sa sa TV na marami yung mga nasa alyansa. Ano na ho yan, kumbaga bistado na kayo. Merong merong karampatang pondo, merong karampatang ayuda, yung mga sorti na yan, malaki ang sorti nitong alyansa ng mga mambubudol. Kaya wag ko kayo magpapaloko. Lahat ng nangyayari ngayon, lahat ng nakikita natin sa social media, mainstream media, kargado ho lahat yan. Lalo na pagka nagpalabas yan, mga taga-administrasyon. yun din, 2 cents for. Tapos na tayo sa disaster concern sa ICC. Punta tayo ngayon sa national budget. Naku, yan ang sinasabi natin. Palakpakan ho natin to si Mayor Benji. Baka nga itong si Mayor Benjamin Magalong, tinalo pa nga ho niya itong si Ping Lacson. Pagdating sa pagsasalita, pagpuna sa mga maiinit na issue, sa mga issue ng korupsyon ngayon sa ating bansa. Mantakin mo yun, naging senador ka na't lahat-lahat, mas rinirespeto pa ngayong mga panahon na to itong si Mayor Benjamin Magalong kaysa sa'yo. Palakpakan natin itong si Mayor Benjamin Magalong. Yung kay Ping Lacson, wala akong kumbaga, nasingit lang yun, pero ang highlight ho natin dito sa video na to, syempre ito si Mayor Benjamin Magalong. Siya lang naman noong pumupuna doon sa mga 7-7 scheme, doon sa AKAP, yung pondo ginagamit ng ginagamit para sa 2025 election. Siya ho lahat nagbubulgar niyan. Alam naman ho ng ating mga kababayan. Kaso meron nung malakas na boses na kung saan sumisigaw at naririnig ng ating mga kababayan. Kaunay dyan sa mga pinag-uusapang issue na yan. Dapat ho talaga mayaho pinag-uusapan natin to. Si Atty. Vic Rodriguez, itong si Mayor Benjamin Magalong, yung mga vlogger sa social media, yung ibang mga senador, yung ibang mga congressman, kagaya nitong si Congressman Rodante Marcoleta, Congressman Isidro Ungab, dapat mayaho natin ang pagtalakay dito sa mga issue na to. Kasi mayaho ang nila yung yung mga issue na pangtakip dito sa mga issue na kung saan talagang nasasaktan ng administrasyon at na-emphasize yung pagiging incompetent at inutil ng administrasyon itong si Marcos Jr. Palakpakan yan. What's the basic link na pwede nyo itanong? Kasi pinas ko na yung baton sa kanya. Sa pagdali sa national budget, mas kabisado niya na ngayon kaysa sa akin. Kasi nakalimutan mo Lacson, di ba? Di ba dati kabisado mo yan? Yung sa appropriation, yung sa, yung sa bike cam, di ba? Kabisado mo yan dati. Kaso nung napasama ka sa alyansa, nakalimutan mo lahat. Yun totoo doon. Napasama ka sa mga mabubudol, nakalimutan mo makakalimutan mo ba naman, anak ng toka, ang tagal mo ng senador. Tapos sasabihin mo, mas kabisado. Dapat pala maging senador. Itong si Senator Benjamin Magalong, hindi kayo. Kasi hindi nyo pala kabisado Anak ng toka. Sir, yung national budget. Bastos ka no? Someone Oh. in the office of the President. Actually, one of the top rank personalities
Office of the President. He was explaining to Mr. Lino yung issue regarding the budget. At binanggit niya ngayon yung resulta ng BICAM at yung GAA. Ay yung net pala at yung BICAM. So nag-comment sir ako na ang laki ng discrepancy. Mr. Sabi niya, actually, Mayor Benji, in this discrepancy, is a different animal. So, ang tanong ko ngayon, sir, is, ano ba talaga, sir, ang nangyari doon sa BICAM? Sa inyong pananaw, because I'm pretty sure, sir, na with all your connection and all your networks, alam ko, sir, alam ninyo kung talaga nangyari doon sa BICAM. Kasabihan na to, yung Bicameral Conference Committee, yun yung third and the most powerful chamber. Kasi dalawa ng chamber, bicameral tayo. Lower House at saka yung Senate, Upper House. Pero kasabihan na yan, ang third chamber and pinaka-powerful na chamber, BICAM, especially sa national budget, yung General Appropriations Bill. And na-highlight Masyado mo pa pala eh. Yan ang problema. Pagkakargado kargado ng suporta ng alyansa, kailangan kalimutan yung mga nalalaman. Tama ho ba, Senator Ping? ito din sa 2025 budget na imagine, paano papasa sa floor yung pag-ratify? Kasi yung BICAM, nilaratify lang yan. Nawala nag-point out na may mga blanco. Eh yung mga members, ba't sila nagpirma ng blanco? So dalawa lang yung tinitingnan dyan. Kung yung blanco kasama sa enrolled bill, kasalanan ng Malacanang. Sino nag-fill up? Sila nag-fill up. Eh, inamin na rin nung vice chairperson ng APRO, si Congresswoman Limbo, na kumpleto yung enroll bill, fill up lahat yung ano. So, ang nag-fill up doon, at tinuturo niya, technical working group. Aba, meron na palang 4 chamber. Technical working group na Komisyado mo naman pala. Ikaw pa-virginipe ka pa kasi. Yan ang problema dito kay Senator Ping Lacson. Yan ang isa sa mga dahilan kung bakit kailanman hindi na ho kayo mababalik sa Senado. Mantakin nyo, tinalo pa ho kayo ngayon ito si Congressman Rodante Marcoleta. Bakit? Bakit tinalo kayo ng mga kandidato nitong si Tatay Digong? Ang dahilan kasi sila nakikita ng ating mga kababayan na tinatalakay nila itong mga maiinit na issue na to. Sa tingin nga ho natin, kung wala dyan tong si Mayor Benjamin Magalong, di man lamang magsasalita yung ano na yan yung Lacson na yan. Di man lang tatalakayin yung issue na yan. Kung wala yan dyan si Mayor Benjamin Magalong, unang salbo pa nga niya, sabi niya gano'n, mas kabisado niya na ngayon sa akin yung national budget. Paano nakalimutan mo na dahil nasa alyansa ka? mas powerful pa sa third chamber na used to be the most powerful. Imagine, hindi naman mga members ng Congress yun. Paano sila mag-a-amend? Ang in-amend pa nila, hindi yung Senate version, hindi yung House version, parang effectively in-amend nila yung bicameral report. Kasi sila nag-fill in the blanks eh. So, baka ma-subjudice tayo, kaya tigilan na muna natin. Kasi nandito ngayon yung mga justices, pero silang oral arguments bukas. Alright, going back to combating poverty at the local level, Mayor Benji. Sir, my question is related to the relationship between poverty and corruption. So, there's no doubt there's a direct correlation. Pero magkakwento muna sila ko. Sabi nga nila, ano yung pagkakaiba ng ordinary team at political team? Ordinary team, pag kinakawan ka, sasabihin mo sa kanya, tatawagin mo siyang hayop na sa buhay ka. O kaya sa ano, makulong ka, akong buhay. Pero yung political team, pag kinakawan ka, tawag mo sa kanya, honorable. Kaya siya sa akin, tinatanggal ko na sa iyo, honorable sa akin. Ayaw ko siya tinatawag ng honorable. Ngayon sir, ang Si Lacson honorable. Honorable Senator Ping Lacson. Yan mga ano yan. Kailanman di magiging honorable yan. Diba? Best President niya si Noynoy Aquino. Best President mo Noynoy Aquino. Bira. nandito sir tayo, nakalive tayo sir. Kasi ang tinatarget sir nila yung DND na nakakalungkot sir isipin na nung nakikipag-usap sir ako sa ibang mga itong mga grupo na
ang lagi sagutin nila, mabuti pa siya. Kahit na marami siyang ninakaw, basta nagbibigay. O kaya, ang Pansaris, ninakawan ng 2 bilyon, nakaw ng 2 bilyon, bigay ng 5,000, mahal na siya. Ganun sarang pananaw ngayon. Kaya sir, sana, alive sir tayo, can you explain sir in layman's term, direct correlation between corruption and poverty based on your own mga experiences mo sir, kasi malawak na sir experiences mo. Directly proportional. The higher the corruption, the higher the poverty rate. Hirap sagutin ang sagot mo, Benji, kasi I share your frustration. So, minsan I share your frustration. Ano to? I share your frustration. Parang hindi naman. Ito talaga si Senator Ping, oo. Ito mga kababayan, rekta ho tayo dito kay Claire Castro. Kasi doon kay Senator Ping, doon kay Ping Lacson, parang binubola niya na ho tayo. Same frustration daw. Ay, push. Kundi nga, kung wala nga ito si Magalong, baka di nga pag-usapan niya mga issue na yun. Ito, rekta ho tayo dito kay Claire Castro. Patungkol po sa sa ating paghahanda kung tama man itong tinatawag nating The Big One. So maraming Yusek, regarding po dun sa Senate probe on the arrest of former President Duterte na nakaschedule po bukas, nabanggit po ni ES na hindi lilitaw yung ating mga opisyal bukas at sinabi naman ni Senator Marcos na yung executive privilege daw po is not blanket, meaning hindi po nito saklaw lahat at pwede naman daw pong kung sakali, kada topic naman yung pwede ninyong i-invoke yung executive privilege, hindi yung outright, hindi sisipot yung ating mga opisyal. Ano pong masasabi ng Malacanang doon? Opo, gusto lang po natin liwanagin. Sinabi po ni Senator Amy Marcos na tanggap po niya ang liham, ang letter, mula sa opisina po ni Executive Secretary noong March 31 ng gabi. So as of March 31 ng ating press briefing ay wala pa pong nagiging desisyon patungkol po dito. So yan po ay liliwanagin lamang po natin. Pero yun nga, sabi po ni Senator Amy Marcos, natanggap po niya yung letter ng gabi na po ng March 31. At ayun nga po sa napagdesisyonan, alam na po ng mga cabinet members natin, ng mga cabinet officials natin, na sapat na po. Sa kanilang pananaw ay sapat na po ang kanilang mga nasabi, na ibigay na facts, mga data. Anong sapat na? Hindi para sa inyo magsasabi na, sabagay, sapat na, nabisto na sila. Tama naman. Sapat na nga ho yung mga ilinabas. Itong si Boying, itong si Gibo, yung si John Vic. Sapat na nabisto sila na talagang maraming nalabag sa ating saligang batas doon sa ginawa nilang pagdukot dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sapat na. Sa naunang hearing ni Senator Amy Marcos. At grabe Senator Amy, pinangungunahan ka nitong si Claire Castro kasi sapat na daw. Sapat na ho ba talaga? yun po, at sa tingin po namin ay sapat na po considering the fact na nagkaroon na rin po siya ng kanyang preliminary findings. So, yun po, at hindi po natin masasabi na hindi naman po tinugunan ang mga katanungan kung ito po ay in aid of legislation. So, malamang po ay sapat na po ang mga nasabi ng ating mga cabinet officials para makagawa na po siya ng kanyang batas patungkol po dito. Sabi ni Senator, it would have been an opportunity daw po sana sa administration to prove na walang tinatago ang inyong administrasyon hinggil sa pag-aresto. Wala naman pong tinago dahil sapat na po yung napakahabang oras nung unang hearing para po Ito naman si Claire Castro, hindi naman ho para sa inyo ang magsabi. Wala naman ho kayo sa Senado. Hindi naman ho kayo si Senator Amy Marcos. Hindi naman ho kayo sila nagpapatawag, sila magsasabi kung sapat na o hindi pa sapat. Malay nyo ho, meron pa silang itatanong, di ba? Meron pa silang ipapapanood na video, di ba? Ang kapal naman ho ng mukha nyo. Huwag naman ho masabi, ang dapat na masabi po ng ating mga cabinet officials patungkol po dun sa pag-surrender kay dating Pangulong Duterte sa ICC.
Pag kidnap, She said sabihin she mo, would pag-surrender. ask for reconsideration. Mali na So naman obviously, eh. will there be a change in the stance of Malacanang with regard to this? And looking forward, magiging ganito na po ba yung magiging patakaran kapag may mga hearing na may kinalaman sa administrasyon? Tignan po natin kung ano po mangyayari kung siya po ay nag-aas ng reconsideration. Wala pa pong tugon dito si E.S. Bersamin. Next question, Ann Soberano, Bombo Radyo. Yusek, good morning. Reaction lang po ng Malacanang sa naging pahayag po ni AFP Chief of Staff, General Romeo Brawner, na pinaghahanda po niya ang mga sundalo, especially po yung Northern Luzon Command, sakaling may sumako po sa Thailand dahil posibleng maapektuhan po ang Pilipinas. Ito ay kasunod po, Taiwan, sorry po, dahil po sa posibleng maapektuhan Ikaw, pinapabasa na lang sa'yo, di mo pa mabasa ng matino. Diba? Lahat naman ng tanong dyan, kargado naman yan. Hindi nakita, pinakaunang in-address nila yung kay Amy Marcos. Yung mga nasa Malacanang press corp na yan, ano ho yan, kargado ho mga tanong yan. Galing din ho kay Claire Castro yan. As always, maraming salamat ho sa pag-support sa PH Update. Alam na ho natin magiging sagot ng Malacanang dyan sa mga pronouncement ni Browner na yan. Galing din naman ho sa Malacanang yung mga pronouncement. Ba't pa tayo nagtatanungan? Sinabi na ni Browner maganda yung yung mga sundalo ikaga sa posibleng invasion. Ano pa bang doon? Alam nga naman sa kanya lang manggaling yung na yun. Yung pinanggalingan ng utos galing kay Browner, tatanungin nyo naman ang Malacanang na sila naman nagutos kay Browner. Tatanganin ng mga kumbaga pinapaikot-ikot tayo. Pag-usapan natin dito kung maibabalik ba yung kinuhang pondo sa PhilHealth. Pag-usapan natin dito yung kulang-kulang na BICAM report. Dapat ba na ibalik yung mga kinuhang pera na yon sa PhilHealth? Yun ang pag-usapan natin dito. Pero yung mga bagay na yan, mga diversionary tactics, ika nga, pati yung kay Lisa Palaka, diversionary tactics din ho yan. Lahat ng pwede nilang mapagkunan ng issue ngayong mga panahon na to, dahil wala na si Tatay Digong, umuusad na yung confidential fund issue, pero susundot pa rin yung mga yan, lalo na yung si Ortega, yung issue ng yung laman ng confidential fund, maya ho. Talaga, pinanalo na sila ng mga Duterte ngayon sa kanilang pagiging incompetent, sa pagiging walang silbi nila sa gobyerno. Ang ginagawa pa ho nilang pangtapal sa mga kapalpakan nila yung mga nagpapanalo sa kanila. Maraming salamat to sa pag-support sa Page Update. Mag-ingat po kayo lahat. Mahal natin ang Pilipinas.